Bisperas ng Pasko, nakita ko ang anak kong si Maria nanginginig sa lamig sa labas. Sa loob naman, ang pamilya Whitlock, tawanan ng tawanan. Ang hiya, ang sakit, parang sinaksak ako sa harap ng lahat. Ako ang matagal na naging ilaw ng tahanan niya sa malayo, nagpadala ng tulong. Pero dahil lang sa hindi siya magkaanak, tinawag siyang walang silbi ni Ricardo. Walang pakialam sila sa dinanas niya, pero nagkamali sila sa lola na ito. Hindi nila alam, ang inang tinapunan nila ay isang taekwondo coach na may lahat ng ebidensya. Ang bank records ko at ang witness kong pulis, iyan ang trump card ko. Gusto nila akong patahimikin, pero hindi ako susuko. Ibabalik ko ang dangal ng anak ko at bibigyan ko sila ng leksyon na hindi nila malilimutan. Kung naramdaman mo na ang ganitong pighati, like at share mo naman. At ikomento. Saan ka nanonood? Kwentuhan mo ako. Noong bisperas ng Pasko, umuwi ako ng walang pasabi. Nakita ko ang anak kong si Maria na nanginginig sa labas. Sobrang lamig ng simoy ng hangin. Wala siyang kumot na nakabalot sa kanya. Samantala, sa loob ng bahay, masayang nagtatawanan ang pamilya ni Ricardo, ang manugang ko. Nagsasaya sila. Nag-iinom ng champagne sa tabi ng naglalagablab na chimenea. Sinipa ko ang pinto. Hawak ko si Maria sa aking bisig. 6 na salita lang ang nasabi ko, buti at nandito ka. Kung nanonood ka ng video na ito, paki-like naman, mag-subscribe sa channel. Ikomento mo kung saan mo narinig ang istorya ng paghihiganti ko. Gusto kong malaman kung gaano na ito kalayo. Bumaba ako sa taxi. Bumaon ang mabigat kong bota sa makapal na niyebe sa labas ng bahay ni Maria sa Tagaytay. Ang lamig ng hangin ay humahampas sa mukha ko. Kaya napilitan akong itaas ang kurbada ng aking damit. Pagkatapos ng maraming taon bilang isang taekwondo coach, inakala kong sanay na ako sa anumang hamon. Mula sa matinding init ng dojo hanggang sa pinakamalupit na taglamig. Ngunit ang lamig ng bisperas ng Pasko na ito ay nagpanginginig sa akin. Nakatayo ako roon sa harap ng bahay na maliwanag ang ilaw. Halo-halong kaba at tuwa ang nararamdaman ko. Gusto kong sorpresahin si Maria. Gusto kong makita ang maliwanag ng ngiti ng aking anak nang bigla akong sumulpot. Pagkatapos ng maraming buwan na wala ako, ang bakuran sa harap ay nakalibing sa niyebe. Walang footprint na makita para bang walang nag-abala na linisin ito. Sa malaking bintana, nakita ko ang komportableng liwanag na nanggagaling sa sala. Doon, nagpapatugtog sila ng masiglang musikang pamasko mula sa isang Bluetooth speaker. Ang awiting Jingle Bells ang paborito ni Maria noong bata pa siya. Lumapit pa ako, sinusubukang sumilip sa loob. Isang mahabang mesa na may red tablecloth ang nakita ko. Puno ito ng tradisyonal na pagkain. Isang gintong inihaw na turkey, umuusok na cornbread stuffing, isang mangkok ng cranberry salad na may makikinang na piraso ng mansanas at pasas, at mga baso ng pulang alak na kumikinang sa ilaw. Buo ang pamilya Whitlock. Ang pamilya ng manugang ko. Nakilala ko si Don Ramon Whitlock, ang tatay ni Ricardo na nakaupo na may awtoridad. Si Doña Gloria Whitlock, ang nanay niya, ay may hawak na baso ng alak. Si Beth, ang kapatid ni Ricardo, ay nandoon din, kasama ang 2 anak niyang tawa ng tawa. Lahat sila ay nagtataas ng baso. Nagiinom sa paligid ng naglalagablab na chimenea. Pero nasaan si Maria? Napakunot ang noo ko. Iniisip ko na baka nakatago lang siya sa isang sulok. Inilarawan ko siyang nakangiti. Masayang nakikipag-usap. Tulad noong mga nakaraang Pasko kung saan niyakap niya ako at nagkukuwento. Pagkatapos, narinig ko ang isang ingay. Isang mahinang hikbi na nanggagaling sa porch. Lumingon ako at huminto ang tibok ng puso ko. Sa ilalim ng dim na ilaw, sa tabi ng isang poinsettia planter na nababalutan ng niebe, nakita ko si Maria. Nakalukod siya sa isang lumang silya. Manipis na damit lang ang suot niya, ang mahina niyang balikat ay nanginginig ng husto. Ang buhok niya ay magulo. Basa sa talsik ng niebe. Tumakbo ako patungo sa kanya. Ang puso ko ay parang tambol sa bilis ng tibok. "Maria!" sigaw ko. Naputol ang boses ko sa sobrang panik. Hinubad ko ang coaching jacket ko. Ibinabalot ko ito sa kanya ng mabilis. Ang nanginginig kong kamay ay humipo sa braso niya. Sobrang lamig. Parang walang init na natira sa kanya. Tumingala si Maria.
Pula ang mga mata niya. Ang maputla niyang labi ay halos pabulong na nagsabi, "Ma!" Ang boses niya ay napakahina, halos matunaw sa hangin. Pagkatapos, bumagsak siya sa balikat ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nararamdaman ko ang katawan niya na nanginginig, parang ibon na natrap sa bagyo. "Nandito ako, sweetheart. Nandito ako," bulong ko. Sinusubukan kong maging kalmado kahit na nagiinit ang luha sa mga mata ko. Kinuha ko ang extra kong sweater sa bag. Ibinabalot ko ito kay Maria. Sinusubukan kong ipasa ang init ko sa kanya. Binuhat ko siya. Ang basa niyang tsinelas ay nahulog sa niebe, nag-iwan ng magulong bakas. Mahigpit ko siyang niyakap. Nararamdaman ko ang mahina niyang hininga sa leeg ko. Sa sandaling iyon, gusto ko lang siyang mailabas doon. Palayo sa kagat ng lamig. Palayo sa kung anuman ang nagdala sa kanya sa ganoong kalagayan. Ngunit mula sa loob ng bahay, tuloy pa rin ang tawanan. Walang pakialam at malupit. Malinaw kong narinig ang malalim na boses ni Ricardo. Nagmamalaki, nagmamayabang. Ang buong mesa ay nagtawanan. Ang tunog ng pag-iingay ng baso ay parang malayong, nakakatakot na musika. Masaya sila. Komportable sa tabi ng tsiminea. Habang ang anak ko, ang sarili kong laman at dugo, ay nanginginig sa labas sa lamig, para bang hindi siya karapat-dapat na nasa bahay na iyon. Ilang oras lang ang nakalipas, nasa paliparan ako ng Manila. Nangingibabaw pa rin ang pawis ko mula sa isang linggong pagtuturo sa National Taekwondo Team. Ang init ng mats ay parang nakakapit pa rin sa akin. Kahit na nakatayo ako sa malamig na lobby ng paliparan, hinihila ko ang luma kong maleta. Sobrang tuwa ko. Halos hindi ako mapakali. Ina-imagine ko ang mukha ni Maria na nagniningning nang dumating ako nang walang abiso noong bisperas ng Pasko. Ang puso ko ay tumatakbo. Siya na ang liwanag ko. Simula noong bata pa siya. Kumakapit sa mga binti ko. Nagmamakaawa para sa isa pang kwento sa gabi. Lumaki siyang isang matamis na babae. Ang ngiti niya ay kayang tunawin ang pinakamabigat kong araw. Ngunit ang trabaho ko bilang head coach ay nagdala sa akin kung saan-saan. Mga national tournament. Nagnanakaw ako ng sandali kay Maria. Sa tuwing aalis ako, sinasabi ko sa sarili ko, isa pang tournament, tapos makakasama ko na siya. At ngayon, nandito na ako. Handa na para sa isang Christmas reunion na sigurado akong magpapasaya sa kanya. Umupo ako sa waiting area ng paliparan. Papunta sa Tagaytay. Kinuha ko ang telepono ko para tawagan si Maria. Gusto kong marinig ang boses niya. Siguraduhin na nasa bahay siya. Tumunog at tumunog ang telepono. Bawat tunog ay nagpapahigpit sa kaba ko. Walang sumasagot. Napakunot ang noo ko. Iniisip ko na baka busy siya sa paghahanda ng hapunan ng Pasko kasama ang pamilya Whitlock. Tumawag ulit ako. Pagkatapos, isa pa. Laging pareho. Katahimikan. Isang pakiramdam ng uneasiness ang nanirahan sa dibdib ko. Kumalat parang tinta sa papel. Nagpadala ako ng text. Paparating na si Mama. Nasa bahay ka ba? Tinitigan ko ang screen. Naghihintay sa maliit na asul na checkmark. Walang dumating. Sinubukan kong alisin ang masamang pakiramdam. Kinumbinsi ko ang sarili ko na naiwan lang niya ang telepono niya. O baka distracted siya sa pagde-decorate ng Christmas tree tulad ng ginagawa niya bawat taon. Dumating ang eroplano sa Maynila pagkatapos ng dilim. Hinihila ko ang maleta ko palabas ng paliparan. Ang lamig ng taglamig ay tumama sa akin ng husto. Bumabaon sa balat ko, nagyayakapan ng mga pamilya, nagtawanan. Patungo sa misa sa hating gabi. Binuhat ng isang tatay ang maliit na anak niya sa balikat niya. May hawak siyang candy cane at tumatawa ng masaya. Pinanood ko sila. May bukol sa lalamunan ko. Binuhat ko rin si Maria ng ganoon. Hinawakan ang kamay niya sa mga kalye na kumikinang sa ilaw ng Pasko. Pero ngayon, mag-isa ako. Hinihila ang isang mabigat na maleta. Paglabas ko ng paliparan, may indescribable loneliness. Pumara ako ng taxi. Ang boses ko ay paos sa pagod. Sabi ko, dalhin mo ako sa Tagaytay Highlands. Sa daan, mabagal ang trapik. Ang mga kalye ay puno ng tao na nakabalot sa coats at scarves, patungo sa simbahan para sa misa. Tinitigan ko ang labas ng bintana ng taxi. Ang mga bahay ay may mainit na liwanag.
Mahina ang tunog ng kampana ng simbahan sa malayo. Halo-halo sa isang koro na kumakanta ng Silent Night sa malapit. Ngumiti ako. Ina-imagine ko si Maria na busy sa kusina, gumagawa ng mashed potatoes na natutunan niya sa akin. Nang huminto ang kotse sa isang intersection, sumilip ako sa labas. Nakita ko ang isang grupo ng mga pulis na nagdidirekta ng traffic. Kabilang sa kanila, nakilala ko si June. Dati kong estudyante mula sa araw na nagtuturo ako ng taekwondo sa lokal na community center. Nakatayo siya. Matangkad. Kumpiyansa sa kanyang uniforme ng pulis. Pero mayroon pa rin siyang parehong kind smile. Ibinaba ko ang bintana at sumigaw. June! Lumingon siya. Ang mga mata niya ay nagliwanag nang makilala niya ako. Coach Elena, bumalik po kayo? Sigaw niya. Inayos niya ang police cap niya. Ngumiti ako. Sinusubukan kong itago ang pagod ko. Oo, katatapos lang ng training sa Maynila. Nagtatrabaho ka pa rin sa Tagaytay? Tumango si June. Maliwanag ang ngiti niya. Opo, traffic cop na po ngayon. Nandito po kayo para sa Pasko kasama ang pamilya? Kasama si Maria, sabi ko. Ang puso ko ay uminit sa pagbanggit ng anak ko. Pero biglang nanlamig ang mukha ni June. Nawala ang ngiti niya. Isang kislap ng pagdududa ang dumaan sa mga mata niya. Parang may gusto siyang sabihin, pero hindi niya magawa. Isang masamang pakiramdam ang sumiklab sa akin. Parang apoy na nagsisimulang kumalat. Anong problema, June? May nangyayari ba? Tanong ko. Binaba ko ang boses ko. Umiling siya. Pilit na ngumiti. Wala po, Coach Elena. Masaya lang akong nakabalik kayo. Pero ipinahiwatig ng mga mata niya ang pag-aalala. Gusto ko siyang pilitin, pero naging berde ang ilaw. Pindutin ng driver ang gas. Umalis ang kotse. Iniwan si June na nakatingin sa akin mula sa kalye. Mahigpit na nakahawak sa cup niya. Habang papalapit kami sa bahay ni Maria, hiniling ko sa driver na huminto ng maikli mula sa gate. Gusto ko silang sorpresahin. Gusto kong makita ang mukha ni Maria nang makita niya ako sa pintuan. Kinuha ko ang maleta ko. Naglakad ako sa daanan na nababalutan ng niebe. Ang aking mga bota ay nag-iwan ng malalim na bakas. Ang gintong liwanag mula sa mga bahay sa paligid ay nagniningning. Parang mga lit candles. Mula sa malayo, narinig ko ang isang gitara at pagkanta na nanggagaling sa sala ni Maria. Ngumiti ako. Ina-imagine ko siyang kumakanta. Tulad noong bata pa siya. Nakatayo sa tabi ko. Kumakanta ng Winter Wonderland sa malinaw na boses na yon. Iniwan ko ang maleta ko sa step. Huminga ako ng malalim, naghanda na kumatok. Pero biglang may nag-cut sa hangin. Isang mapanuksong tawa. Matulis parang kutsilyo. Nanigas ako. Nakahover ang kamay ko. Hindi hinahawakan ang pinto. Ang malalim, magaspang na boses ni Don Ramon Whitlock ay malinaw na umalingaw-ngaw. Iyan daw ang tinatawag na manugang. Isang babae na hindi man lang makapag-anak. 4 na beses na siyang nakunan. Hindi ba kahihiyan sa atin yan? Ang tawa niya ay mabigat. Tumutulo sa paghamak. Pagkatapos, ang boses ni Ricardo, malamig at malupit, sumagot. Lagi na lang nagpapanggap na may depression. Nagkukulong sa kwarto niya para walang gawin. Kung hindi dahil sa mga magulang ko, matagal ko na siyang sinipa palabas. May isa pang tawa ang sumiklab. Sinundan ng pag-iingay ng mga baso ng alak. Narinig ko si Beth, ang kapatid ni Ricardo. Ang tono niya ay lason. Oo, totally walang silbi. Isang asawa na hindi makapag-anak. Anong silbi niya? Naglalaro lang na nagkasakit para malambing. Kakaawa. Bawat salita ay tumusok sa puso ko. Nakatayo ako roon, paralyzed. Nasa lalamunan ko ang hininga ko. Ito pala ang trato nila sa Maria ko, ang anak ko. Siya na nangangarap ng isang masayang pamilya. Siya na nagbuhos ng puso sa bawat pagkain para sa asawa niya. Ngayon, hinuhusgahan nila siya ng ganito. 4 na beses na nakunan. Bawat isa ay nag-iwan sa kanya na umiiyak hanggang sa wala na siyang luha sa mga tawag namin. At ngayon, sinasabi nilang nagpapanggap lang siya. Kinuha ko ang mga kamao ko. Ang mga kuko ko ay bumaon sa palad ko. At doon ko nakita si Maria. Nakalukot sa isang silya sa porch. Manipis na damit lang ang suot. Nakatungo ang ulo. Ang buong katawan niya ay nanginginig sa lamig.
Lumabo ang mga mata ko sa luha. Huminto ang puso ko. Binuhat ko si Maria sa bisig ko. Ang katawan niya ay nanginginig pa rin, kasing lamig ng bloke ng yelo. Nanginginig din ang mga kamay ko. Hindi lang sa lamig ng gabi ng Tagaytay, man kundi sa galit na naglalagablab sa dibdib ko. Bawat hakbang patungo sa pintuan ng Whitlock ay parang nagdadala ng 1,000 libra. Pero hindi ako huminto. Kumatok ako sa pinto. Ang mga katok ko ay matatag. Dinaig ang Christmas music na nagbabato sa loob. Ang jingle bells ay umuulit-ulit, nang iinsulto sa masakit na eksena na nasaksihan ko. Walang lumabas para magbukas. Kinuha ko ang mga ngipin ko. Kumatok ako ng mas malakas. Parang gusto kong sirain ang pinto sa isang blow. Sa wakas, bumukas ang pinto. Nakatayo si Doña Gloria. May baso ng pulang alak na nanginginig sa kamay niya. Ang mga labi niya ay pininturahan ng bright red. Makintab sa ilaw. Ang amoy ng alak ay lumabas mula sa kanya. Pero ang mukha niya ay may pilit ng ngiti. Sinusubukan niyang maging magalang. "Uy, Coach Elena, anong sorpresa?" sabi niya. Ang boses niya ay malambing, pero peke. Para bang isa akong hindi inaasahang bisita. "Bakit hindi niyo kami sinabihan para mailabas namin ang red carpet?" Naglock ang mga mata ko sa kanya. Hindi ko tinago ang galit ko. "Sabihan kayo?" Bulong ko, bawat salita ay humihiyaw sa ngipin ko. "Kung sinabi ko sa inyo, paano ko nakita ito?" "Anong ginawa niyo sa anak ko?" Mahigpit kong niyakap si Maria. Nararamdaman ko ang mahina niyang hininga sa balikat ko. Bawat hininga ay isang paalala na hindi ko ito hahayaan. Tinaas ni Doña Gloria ang kilay niya. Tiningnan si Maria sa bisig ko na may pagkasuklam. Parang may nakikita siyang nakakainis. "Gusto lang ni Maria ng sariwang hangin," sabi niya. Ang tono niya ay malambot, pero may halong paghamak. "Huwag mo nang gawing malaking issue. Pasko ngayon, pumasok ka. Huwag kang tumayo sa lamig." Ang mga salita niya ay parang sampal sa mukha ko. Sariwang hangin. Habang ang anak ko ay halos nagyayelo sa labas. Sa manipis na damit. Bago ako makasagot, lumabas si Ricardo sa likod ng nanay niya. Bukas ang damit niya. Nagpapakita ng sadyang nonchalance. May hawak siyang bote ng alak. Tiningnan niya ako nang may pagka-arogante. "Ma, isara mo ang pinto," sabi niya. Ang tono niya ay puno ng kayabangan. "Hayaan mo siyang manatili sa labas hanggang sa magaling siya." Sino ba ang nagpapakita sa hapunan ng Pasko na nag-aarte na fragile para lang makaiwas sa pagtulong? Tumawa siya nang mapanukso. Parang may sinabi siyang matalino. Ang mga salita niya ay isa pang kutsilyo. Hindi lang sa puso ko, kundi kay Maria. Naramdaman ko ang katawan niya na lumiit sa bisig ko. Parang gusto niyang maglaho. Mula sa mesa, ang boses ni Beth ay tumunog, matulis at lason. Eksakto, isang babae na hindi man lang makapag-anak. Anong halaga niya? Walang silbi. Ang tawa niya ay parang talim, halo-halo sa bulungan ng iba sa paligid ng mesa. Narinig ko ang 2 anak ni Beth, ang mga pinsan ni Maria. Tumakbo sila sa porch. Curious, tiningnan nila si Maria sa bisig ko. Pagkatapos, nagtawanan, nagbulungan. Si Tita Maria ay nasa problema. Ang inosenteng maliliit na boses nila ay parang asin sa sugat. Namula ang mukha ko sa galit. Inuga ko ang balikat ko sa pinto. Pagkatapos, sinipa ko ito ng malakas. Ang pinto ay lumipad. Bumagsak sa pader. Isang malaking bang na nagpatahimik sa silid. Tumalsik ang alak ni Doña Gloria. Nag-iwan ng pulang mancha sa mamahaling rug. Ang Christmas music ay huminto ng bigla, parang may humila sa plug ng speaker. Ang hangin sa silid ay naging mabigat, nakakasakal, parang lahat ng oxygen ay nasipsip. Lumakad ako sa gitna ng sala. Hawak pa rin si Maria. Bawat hakbang ay nag-iwan ng bakas ng natunaw na niyebe sa sahig na kahoy. Parang marka ng galit na hindi mabubura. Lahat ng mata ay nasa akin. Si Don Ramon, ang mukha ay malamig. Si Doña Gloria, wala na ang peke niyang ngiti. Si Beth, ang mga mata ay puno ng paghamak. Ang natitirang pamilya, halo-halong gulat at inis. Naramdaman ko ang puot nila sa bawat tingin. Pero wala akong pakialam. Maingat kong inilagay si Maria sa sopa.
Ibinabalot ang scarf ko sa balikat niya. Ang mga kamay niya ay nagyayelo pa rin. Nanginginig, parang nakakapit pa rin ang lamig ng niyebe sa kanya. Lumuhod ako. Tiningnan ang mga mata niya. Sinusubukan kong bigyan siya ng lakas ko. Kahit nasa loob ko, isa akong bagyo ng galit at sakit. Ang sala ng Whitlock ay maliwanag pa rin. Ang chimenea ay naglalagablab. Pero ang atmosphere ay makapal. Parang lahat ay naghahanda para sa isang pagsabog. Lumapit si Ricardo. Ang mukha niya ay pula sa alak. Ang mga mata niya ay kumikinang sa kayabangan. Binaba niya ang boses niya, malamig pero mayabang pa rin. Parang siya ang nagmamay-ari ng lugar. Wala kang karapatan na gumawa ng eksena sa bahay ko, Elena, sabi niya. Binibigyang diin ang bahay ko. Parang pinaaalalahanan ako na isa akong tagalabas. Nakatayo si Ricardo, isang kamay sa balakang niya. Ang damit niya ay kalahating nakabukas, isang kilos ng paghamak. Pero sa mga mata niya, may nakita akong kislap ng kawalan ng katiyakan. Alam niyang hindi ako madaling takutin. Mabilis akong tumayo. Itinuro ko ang mukha niya. Ang boses ko ay nanginginig sa galit. Hindi ano? Sabi ko. At ikaw? Sa tingin mo, may karapatan kang itapon ang anak ko sa lamig? Hayaan siyang halos mamatay sa lamig? Kumulo ang dugo ko sa ulo ko. Bawat salita ay sumabog mula sa dibdib ko. Iyan ba ang tawag mo sa asawa? Iyan ba ang tawag mo sa pamilya? Tiningnan ko ang banquet table. Ang mga pinggan ay umuusok pa rin. Ang mga baso ng alak ay kumikinang, parang nangiinsulto sa pagdurusa ni Maria. Dahan-dahang tumayo si Don Ramon Whitlock mula sa ulo ng mesa. Inayos ang suit jacket niya. Ang malalim, matunog niyang boses ay umaling-awngaw sa awtoridad. Tama na, Coach Elena, sabi niya. Ito ay pamilya matter. Ang isang babae na hindi makapag-anak ay kailangang matutong magtiis. Iyan lang ang katotohanan. Ang mga salita niya ay tumama parang sledgehammer, malamig at malupit. Naglock ang mga mata ko sa kanya. Nakikita ko ang kayabangan ng isang tao na gumugol ng mga taon bilang isang hukom. Sanay sa pagkontrol sa lahat. Pero ngayon, mali ang kalaban na pinili niya. Tiningnan ko ang mesa kung saan ang inihaw na turkey ay umaalpas pa rin ang aroma. Ang cornbread stuffing ay maayos na nakalagay. Ang alak ay kumikinang sa ilaw. Pagkatapos, tiningnan ko si Maria. Nanginginig pa rin sa sopa. Ang tiyan niya ay mahinang kumakalam, parang isang tahimik na akusasyon. Hindi ko na kayang pigilan pa, sumiklab ang boses ko, matulis at matalas. Kaya, nagsasaya kayo habang ang anak ko ay nasa labas sa sobrang lamig? Walang coat? Walang pagkain? Iyan ba ang tawag niyo sa tradisyon? Iyan ba ang tawag niyo sa pagiging tao? Nagkibit balikat si Doña Gloria. Ang nangiti niya ay nagyayelo. Parang pinalalaki ko lang ang mga bagay-bagay. Ang isang babae na hindi makapag-anak kahit kumain siya ay waste lang, sabi niya ng mahina. Ang boses niya ay tumutulo sa paghamak. Tinaas niya ang baso ng alak niya. Uminom. Parang ipinapakita na wala siyang pakialam sa damdamin ko o ni Maria. Sumagot si Beth mula sa mesa. Ang tono niya ay acidic. Naghahalo ng asin sa sugat. Lagi na lang ginagamit ng anak niyo ang depression bilang dahilan para umiwas sa trabaho. Sabi niya, sa lahat ng oras na ito, nagluto ba siya ng disente para sa pamilya? Ang ginagawa lang niya ay humiga sa kama, umiiyak at nagdadala ng lahat pababa. Umiling siya. Ang mga mata niya ay puno ng pang-iinsulto. Parang si Maria ay isang pabigat na kailangang tiisin ng buong pamilya Whitlock. Ang bulungan mula sa mga kamag-anak sa paligid ng mesa ay lumakas. Ang ilan ay umiling. Ang iba ay tumawa ng mahina. Parang sumasang-ayon sila sa mga lason na salita na iyon. Bawat tunog, bawat sidelong glance ay tumusok sa dibdib ko. Parang isa pang saksak. Gusto kong baliktarin ang magarbong mesa na yon para humingi ng hustisya para sa anak ko. Pero biglang may mahinang boses na nanggaling sa sopa. Si Maria. Ang maliit kong anak, gumising, sinubukan niyang umupo. Ang nanginginig niyang kamay ay kumakapit sa gilid ng sopa. Pagod na po ako, utal niya.
Ang boses niya ay naputol, halos hindi marinig. Walang nakakaintindi. Ang mga salita niya ay agad na nadurog ng sigaw ni Ricardo. Tama na, sigaw niya. Tumahimik ka. Ipinahiya mo na ako ng sapat. Lumapit siya sa kanya. Ang tingin niya ay nagyeyelo. Parang gusto niyang durugin ang natitirang lakas niya. Nakita ko ang balikat ni Maria na bumagsak. Ang mga mata niya ay pula. Puno ng luha. Ang puso ko ay humigpit. Tumayo ako sa harap niya. Handang gawin ang lahat para protektahan siya. Ang mga alaala ni Maria ay bumaha sa isip ko. Parang avalanche. Naalala ko ang mga araw na tinawagan niya ako. Umiiyak sa telepono, bawat oras na nawalan siya ng anak. Ang una, ang pangalawa, ang pangatlo, ang pang-apat. Sa bawat miscarriage, ang kaluluwa niya ay nabasag sa piraso. Siya ay isang matamis na babae na nangangarap ng isang mainit na tahanan. Mga hapunan ng pamilya kasama ang asawa at mga anak niya. Pero ang sakit, ulit-ulit, nagdala sa kanya sa dulo ng kawalan ng pag-asa. Sinubukan kong maging nandoon para sa kanya, kahit sa mga long-distance na tawag. Pero hindi ko naisip na ang pamilya Whitlock, ang mga pinagkakatiwalaan ko, tratuhin ang anak ko ng ganito, si Ricardo, ang manugang ko, na inakala kong isang disenteng tao. Ngayon, ipinakita niya ang tunay niyang mukha, isang malupit na bully na nagtapon sa anak ko sa lamig. Trinato siyang parang basura. Malapit na akong mawalan ng kontrol. Sa bintana, nakita ko si June na tahimik na nakatayo sa porch. Baka nagpapatrolya siya sa neighborhood. Ang matigas niyang tingin at nakakuyom na kamao ay nagpapakita na narinig niya at nasaksihan ang kalupitan na ito. Binigyan ko siya ng kaunting tango. Sinasinyasan na huwag munang sumali. Pero sa loob, ang presensya niya ay isang sinag ng pag-asa. Alam kong hindi ako nag-iisa. May witness ako. Isang tao na nakakaalam ng katotohanan. Lumapit si Ricardo. Itinuro ako. Ibinalik ang maskara ng paggalang. Binababalaan kita. Bahay ko ito, sabi niya. Umalis ka. Kung hindi, lalala ang mga bagay-bagay. Ngumiti siya ng mayabang. Kumbinsido na ako ay magbe-back down sa ilalim ng kapangyarihan ng pamilya Whitlock. Mali siya. Kinuha ko ang mga kamao ko. Ang mga buko ko ay nag-cracking. Nararamdaman ko ang lahat ng galit na ibinagsak ko sa buhay ko. Sumabog sa sandaling iyon. Ang hangin sa silid ay napakakapal. Parang isang single spark lang ay pwedeng sunugin ang lahat. Naglock ang mga mata ko kay Ricardo. Ang boses ko ay mahina, pero matulis parang kutsilyo. Sa tingin mo, kaya mo akong takutin? Sa tingin mo, kaya mo pa ring saktan ang anak ko nang hindi nagbabayad? Mali ka, Ricardo. Hindi ko ito hahayaan. Lumingon ako sa buong pamilya Whitlock. Mula sa malamig na tingin ni Don Ramon hanggang sa mahinang ngiti ni Doña Gloria, hanggang sa mapanuksong tingin ni Beth. Lahat kayo, sabi ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Magbabayad kayo sa ginawa niyo kay Maria. Ang sala ng Whitlock ay nahulog sa isang nakakatakot na katahimikan. Parang nasipsip ang hangin. Nag-iwan lang ng isang makapal na tensyon na handang sumabog. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat ni Maria. Nararamdaman ko ang mahina niyang katawan sa ilalim ng scarf. Ang boses ko ay matatag at hindi nagbabago. Hindi na ito private matter. Ito ay domestic abuse. Ang mga salita ko ay tumama parang bato sa isang lawa. Nagri-ripple sa lahat ng tao sa silid. Si Doña Gloria, hawak pa rin ang baso ng alak niya, ay tumawa ng mapanukso. Inikot niya ito. Parang nag-e-enjoy sa isang biro. Abuso, sabi niya. Ang tono niya ay tumutulo sa pang-iinsulto at kayabangan. Tinuturuan lang namin siya sa kanyang lugar, Elena. Dapat magpasalamat ka sa amin dahil tinitiis namin siya ng ganito katagal. Lumapit si Ricardo. Ang mga mata niya ay pula sa alak at galit. Inilabas niya ang mga salita niya. Parang ninunguyan niya muna ang bawat isa bago ilabas. Nagpapanggap siyang may depression. Nagpapanggap na nasasaktan para walang gawin. Walang nananakit sa kanya. Sawa na lang kami sa kawalang silbi niya. Huminto siya,
Tinitigan ako ng may twisted smile. Turuan mo ulit ang anak mo, Elena. Walang nawawalan ng 4 na pagbubuntis ng magkakasunod. Baka sinadya niya. Ang mga salita niya ay parang razor blade. Hindi lang ito humiwa sa puso ko. Pinunit nito ang mga sugat ni Maria na hindi pa gumagaling. Narinig ko ang hininga niya. Parang sinuntok siya sa dibdib. 4 na miscarriages. 4 na beses na tinawagan niya ako na umiiyak. Ang boses niya ay basag. Sinasabi na nawalan siya ng mga anak na hindi niya kailanman nahawakan. Bawat oras, kaya ko lang hawakan ang telepono. Walang magawa mula sa malayo. Sinusubukang aliwin siya sa mga walang laman na salita. At ngayon, naglakas loob si Ricardo na tumayo sa harap ko at sabihing sinadya niya. Kinuha ko ang kamao ko ng napakahigpit. Ang mga kuko ko ay bumaon sa palad ko. Ang dugo ay dumaloy sa mukha ko. Nilampasan niya ang isang linya na hindi ko kayang patawarin. Kinuha ko ang telepono ko mula sa bulsa ng coat ko. Nanginginig ang kamay ko, pero mabilis kong denial ang pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Tatawagin ko ang mga pulis, sabi ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Kahit nasa loob, isa akong hurricane. May report na ifa-file. Sasagot kayo sa batas. Binigyang diin ko ang bawat salita. Parang inukit ko ito sa hangin. Sinigurado na alam ng lahat na hindi ako nagbibluff. Nanigas si Ricardo. Ang bote ng alak ay nadulas sa kamay niya. Bumagsak sa sahig na kahoy. Pulang alak ang namantsahan ang mamahaling rug. Kumislap ang panik sa mga mata niya, kahit na sinubukan niyang ibalik ang kanyang air of superiority. Hindi mo gagawin yan, sigaw niya. Pero ang boses niya ay nanginginig. Parang hindi niya inaasahan na aabot ako sa ganito. Si Don Ramon, na nanonood ng may malamig na ekspresyon, lumapit. Inayos ang kurbata niya. Ang malalim, matunog niyang boses ay umalingaw-ngaw sa awtoridad. Wala kang ideya kung sino ang hinahamon mo, Elena, sabi niya. Ginugol ko ang buhay ko sa judge's bench. Nakita ko na ang pinakamasama sa mundong ito. Sa tingin mo, isang tawag lang ay magpapanginig sa amin? Ang mga mata niya ay matulis parang kutsilyo. Pinaalalahanan ako na ang pamilya Whitlock ay hindi madaling igalaw, pero hindi ako umatras. Nakita ko ang anak ko na nanginginig sa lamig at wala. Kahit ang kapangyarihan ni Don Ramon ang magpatahimik sa akin. Si Beth mula sa mesa nag-krus ng mga braso niya at tumawa ng mapanukso. Sige, tumawag ka, Coach Elena, sabi niya. Ang tono niya ay nangaasar. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan nila. Isang baliw na matandang babae o isang respetadong pamilya na tulad namin. Sa tingin mo, kakampi sa iyo ang pulis? Ang lason niyang tawa ay umalingaw-ngaw. Kumpiyansa na ako ay mabibigo. Si Maria, nasa sopa pa rin, hinila ang manggas ko. Ang boses niya ay nanginginig sa isang bulong. Ma, huwag po. Gusto ko lang ng kapayapaan. Ang mga mata niya ay pula, puno ng takot. Parang sinasabi na natatakot siya, nalalala ang mga bagay-bagay. Tiningnan ko siya. Ang puso ko ay kumikirot. Alam kong natatakot siya. Natatakot sa pagganti ng Whitlock, sa mas maraming kahihiyan. Pero alam ko rin na kung hihinto ako ngayon, si Maria ay matratrap sa sakit na ito magpakailanman. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Sinusubukan kong ipasa ang lakas ko sa kanya. Hindi ka dapat matakot, sabi ko ng mahina pero matatag. Poprotektahan kita, nangangako ako. Binuhat ko siya sa bisig ko. Ang niyebe mula sa damit niya ay nahulog sa rug, parang piraso ng isang basag na panaginip. Binaliwala ko ang mga mapanuksong tingin ng Whitlock at ang mga bulong nilang pagbabanta. Ang alam ko lang ay kailangan ko siyang mailabas sa lugar na iyon. Palayo sa kulungan ng kalupitan na matagal na siyang nakakulong. Habang lumiko ako patungo sa pinto, nakita ko si June sa foggy glass. Nakatayo sa porch. Ang kamay niya ay nakahinga sa radyo niya. Ang mga mata niya ay nag-aalab sa isang nakatagong apoy. Handang kumilos anumang sandali. Binigyan ko siya ng kaunting tango. Sapat na para malaman niya na handa ako sa laban. Matatag na tumango si June. Ang mga kamay niya ay nakahawak pa rin sa radyo.
Parang isang pangako na mananatili siya sa tabi ko. Lumabas ako nang hindi lumingon. Sa likod ko, narinig ko si Doña Gloria na sumisigaw sa housekeeper na linisin ang tumalsik na alak sa rug. Narinig ko si Ricardo na sinampal ang kamay niya sa mesa. Nagbubulungan ng isang sumpa. Pagkatapos, ang malalim, galit na boses ni Don Ramon ay umalingaw-ngaw. Tumawag siya ng isang tao sa telepono. Ang lahat ng mga tunog na iyon ay parang mga palaso na tumutusok sa likod ko. Pero wala akong pakialam. Dinala ko si Maria sa maliit kong apartment malapit sa National Training Center. Doon ako nanirahan sa loob ng maraming taon bilang isang coach. Hindi ito magarbong lugar. Isang salalang na may lumang sopa, isang simpleng kusina sa sulok, at ilang mga larawan ng pamilya sa dingding. Pero para sa akin, isa itong ligtas na lugar. Doon ko masishield ang anak ko mula sa mga pang-iinsulto ng Whitlock at sa malupit na lamig. Dinala ko si Maria sa kwarto niya. Maingat ko siyang inilagay sa kama. Nanginginig pa rin siya, kahit na nakabalot sa makapal kong coat. Hinalungkat ko ang closet para sa isang lumang sweater. Isinuot ko ito sa kanya. Pagkatapos, gumawa ako ng isang mug ng mainit na kokowa. Ang matamis na aroma nito ay pumuno sa malamig na hangin. Inumin mo ito, sweetheart, bulong ko. Inilagay ko ang mug sa kamay niya, pero tinitigan niya lang ito. Ang mga mata niya ay walang laman. Parang hindi siya naniniwala na karapat-dapat siya sa kahit kaunting init. Tumunog ang telepono ko. Pinutol ang iniisip ko. Si Jun ito. Ang boses niya ay malalim at matatag. Coach Elena, na-file ko na po ang initial report sa istasyon. Pero hindi po madaling talunin ang mga Whitlock. May impluensya po sila, alam niyo yan. Handa po akong tumestigo bilang witness kung kailangan niyo po ako. Naramdaman ko ang determinasyon sa tono niya. Parang isang maliit na apoy na hindi namamatay. Si Jun, ang dati kong estudyante, siya na dating nakatayo sa dojo na may maliwanag na mata. Ngayon, nasa tabi ko siya sa isang uri ng laban. Tulungan mo akong maghanda, Jun, sabi ko. Ang boses ko ay maikli, pero puno ng pasasalamat. Maaaring mahabang laban ito. Sumagot siya ng isang simpleng, I got it, coach. Nandito ako. Kinabukasan, dinala ko si Maria sa isang therapist sa Maynila. Si Dr. Linda Carter. Isang matandang babae na may mabait na tingin. Sinalubong kami sa isang komportabling opisina. Pagkatapos makipag-usap kay Maria, tiningnan niya ako. Ang boses niya ay mabigat at malungkot. Nagdudusa siya sa severe depression, Coach Elena. 4 na miscarriages kasama ang patuloy na pang-iinsulto mula sa mga in-laws niya ay nagdurog sa kanyang kumpiyansa. Kailangan niya ng pahinga, treatment, at higit sa lahat, safety. Tumango ako. Ang puso ko ay humigpit. Alam kong hindi okay si Maria. Pero ang marinig ito mula sa therapist ay parang isa pang saksak. Tiningnan ko siya, nakalukot sa silya. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakuyom. Sinisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nandoon ng mas maaga. Nang hapon na iyon, dumaan si Jun sa apartment. Wala siyang uniforme ng pulis. May dalang isang bag ng prutas at ilang lumang cookbooks. Inilagay niya ang mga ito sa harap ni Maria, nag-aalangan. Alam kong gusto mo ang pagluluto, sabi niya. Naisip ko na baka ang simulan ang maliit, tulad ng isang pie o chicken noodle soup, ay magpagaan ng pakiramdam mo. Ang boses niya ay banayad. Pero nakita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Inibaba ni Maria ang ulo niya. Hawak ang gilid ng damit niya at bumulong. Salamat, pero hindi ko na yata kaya pang gumawa ng kahit ano. Ang mga salita niya ay tumusok sa dibdib ko. Parang karayom. Ang mukha ni Jun ay nalungkot sandali, pero hindi niya siya pinilit. Tumango lang ng tahimik. Iniwan niya ang bag sa mesa at lumingon sa akin. Coach Elena, anuman ang kailangan niyo, sabihin niyo lang po. Nasa likod niyo po ako. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Maria, umupo ako sa mesa ng kusina. Sa ilalim ng dim na ilaw, napapalibutan ng mga papel. Narinig ko ang isang ingay sa labas. Pagkatapos, nakita ko ang isang makapal na envelope na dumulas sa ilalim ng pinto. Tahimik parang isang banta. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang sulat kamay na note.
Ang mga letra ay magulo. Huwag kang makialam sa pamilya Whitlock kung ayaw mong maging miserable tulad ng anak mo. Sumuko ka. Kumulo ang dugo ko habang binabasa ito. Kinuha ko ang papel at inihagis ng malakas sa basurahan. Ang tunog ay pumutol sa katahimikan. Hindi ako natakot sa banta na iyon. Lalo lang akong sinindihan. Inakala nilang magbe-back down ako. Mali sila. Nang gabing iyon, sinimulan kong ayusin ang lahat ng patunay ng pera na ipinadala ko kay Maria sa loob ng mga taon. Mga bank receipts, mga mensahe na may mga notes ko ng pagmamahal. Bawat isa ay ebidensya na lagi ko siyang sinusuportahan, kahit na sinayang ni Ricardo at ng pamilya niya ang karamihan dito. Bawat papel ay isang alaala, ang mga oras na tumawag si Maria. Nanginginig ang boses, sinasabing gusto niyang bumili ng isang bagay para sa bahay. Para lang sabihin ni Ricardo na hindi ito kailangan. Mahigpit kong hinawakan ang pen, halos mabali ito. Nagtiwala ako kay Ricardo. Inakala kong aalagaan niya ang anak ko. Pero nakita lang niya siya bilang isang kasangkapan. At nang huminto siya sa pagiging kapakipakinabang, itinapon niya siya ng walang awa. Nagising si Maria sa kalagitnaan ng gabi. Nagtatakbo siya palabas ng kwarto niya. Nanginginig ang mga binti. Nakita niya ako sa mesa. Nakalibing sa mga papel. Ang mga mata ko ay pagod, pero puno ng takot. "Ma," bulong niya. Ang boses niya ay naputol. Natatakot ako na baka may gawin sila sa inyo." Tumingin ako, nakita ko ang mga mata niya na pula. Naramdaman ko ang puso ko na pinipiga. Tumayo ako, naglakad patungo sa kanya at niyakap siya. Nararamdaman ko ang fragile niyang katawan sa bisig ko. "Hindi ka dapat matakot," sabi ko ng matatag. Kahit na sa loob, isa akong buhol ng kaba. "Mula ngayon, ako ang magpoprotekta sa iyo mula sa lahat." Nangangako ako. Binalik ko si Maria sa kama. Nanatili ako sa tabi niya hanggang sa nakatulog siya. Pero hindi ako makatulog. Bumalik ako sa mesa ng kusina. Nagpatuloy sa pag-aayos ng mga papel at gumawa ng listahan ng mga kailangang gawin. Tinawagan ko ang isang dating kaibigan na lawyer. Siya na tumulong sa akin sa isang kaso na konektado sa taekwondo team. Nangako siyang titingnan ito, pero binalaan ako. Malaki ang pool ng mga Whitlock sa Maynila, Coach Elena. May kilala sila sa mga korte. Maghanda ka para sa isang mahabang laban. Tumango ako, kahit hindi niya ako nakikita. "Alam ko," sabi ko, "pero hindi ako hihinto." Ang mga linggo ng paghahanda ng kaso ay parang isang walang katapusang bangungot. Bawat gabi, sa ilalim ng dim na lampara sa maliit kong apartment, nirerepaso ko ang bawat pahina. Bumabasa ulit ng bawat bank receipt, bawat medical report tungkol kay Maria. Ang mga malamig na numero at letra na iyon ay patunay ng pagmamahal ko sa anak ko. Pero isa ring masakit na paalala ng lahat ng pinagdusahan niya. Sa wakas, dumating ang unang araw ng trial. Naramdaman ko na parang tumuntong ako sa isang taekwondo mat. Pumasok kami ni Maria sa Boise Courthouse, korte sa Maynila. Ang lamig ng umaga ay pumasok sa makapal kong coat. Hinawakan ko ang kamay niya. Nararamdaman ko ang mga nagyayalong daliri niya na nanginginig sa palad ko. Ang mga mata niya ay pula. May mga dark circles. Nagpapakita ng mga gabing walang tulog. Nakatungo ang ulo niya. Parang gusto niyang magtago mula sa mga hagdan. Nakatayo ako ng matangkad. Sinusubukan kong maging rock niya. Kahit na sa loob, nanginginig din ako. "Nandito ako," bulong ko. Mahina kong kinuyom ang kamay niya. Tumango siya ng mahina. Pero ang mga walang laman niyang mata ay nagpakita na matagal na siyang sumuko sa laban. Ang pamilya Whitlock ay nandoon na. Maaga. Si Ricardo, sa isang matalim na gray suit, dinala ang sarili niya na parang isang kumpiyansa na lawyer. Bago ang trial, umupo siya. Inayos ang kurbata niya. At tiningnan kami ng mapanukso. Sa tabi niya, si Don Ramon. Naglalakad ng dahan-dahan. Pero ang tingin niya ay matulis parang talim. Naglabas siya ng isang kumpiyansa ng ngiti. Parang alam na niya ang resulta. Sa family row, sina Doña Gloria at Beth ay umupo ng maayos. Nakadamit ng elegant. Nagbubulungan paminsan-minsan. Nagtatapon ng mga tingin sa amin. Naramdaman ko ang puot nila sa bawat kilos.
Pero pinilit kong manatiling kalmado. Pinaalalahanan ng sarili ko na hindi ito ang laban ko ngayon. Laban ito ni Maria. Nandoon din si June. Nakaupo sa spectator section. Nasa uniforme ng pulis niya. Binigyan niya ako ng kaunting tango. Ang matatag niyang tingin ay parang isang pangako na hindi niya kami iiwan. Ang presensya niya ay nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Parang may alay ako sa laban na ito. Tumango ako pabalik. Tahimik na nagpapasalamat sa kanya. Mula sa nakakatakot na bisperas ng Pasko hanggang sa araw na ito. Nagsimula ang trial. Ang lawyer ko, si Attorney James, ay tumayo. Iniharap ang bawat piraso ng ebidensya ng malinaw. Ipinakita niya ang mga bank transfers na ipinadala ko kay Maria sa loob ng mga taon. Nagpapatunay na lagi ko siyang sinusuportahan. Kahit na ang karamihan ng perang iyon ay napunta sa mga kamay ni Ricardo. Iniharap din niya ang mga medical records ni Maria. May detalyadong notes mula sa therapist tungkol sa depression niya. Pagkatapos ng 4 na miscarriages at patuloy na pang-iinsulto mula sa pamilya ng asawa niya, hindi lang pisikal na nagdusa si Maria. Siya ay emosyonal na nasira, sabi ni Attorney James. Ang boses niya ay makapal sa emosyon. Trinato nila siya na parang isang outsider sa sarili niyang tahanan. Tiningnan ko si Maria. Nakatungo ang ulo. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Parang sinusubukan niyang pigilan ang sakit. Gusto kong tumayo at yakapin siya. Pero alam kong kailangan kong manatiling malakas at hayaan ang lawyer na gawin ang trabaho niya. Pagkatapos, tumayo ang mga bata pang lawyer para sa pamilya Whitlock. Naramdaman ko ang kawalang katarungan na gumagapang sa courtroom. Isa sa kanila, sa isang sleek black suit, nagsalita ng may commanding voice. Si Maria ay nagpapanggap lang na may sakit para malambing. Binigyan siya ng pamilya Whitlock ng lahat. Tirahan, pagkain, bawat pangangailangan ay natugunan. Pero hindi niya ginawa ang bahagi niya. Nabigo siya bilang isang asawa. Ang mga salita na iyon ay sumampal sa mukha ko. Fucking, coddled. Kinuha ko ang kamao ko ng napakahigpit. Naramdaman ko ang dugo ko na kumulo. Tumawag sila ng isang witness, si Jeannie Jengirer Martha. Ang dating housekeeper ng Whitlock, umupo siya sa stand. Ang mga mata ay nagda-darting, nanginginig ang boses. Si Jeannie Jengirer Maria ay tamad, sabi niya. Nagkukulong siya sa kwarto niya buong araw, pinapabayaan ang bahay. Kailangan kong gawin ang lahat, pagluluto, paglilinis. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Si Maria, ang parehong babae na mapagmahal na naghanda ng bawat pagkain. Siya na gumawa ng homemade pies para lang mapasaya ang buong pamilya. Ngayon, tinawag siyang tamad. Mabilis akong tumayo. Hindi ko kayang pigilan pa. Nagsisinungaling ka. Hindi ganyan si Maria. Ang hukom, isang middle-aged man na may istriktong mukha, sinampal ang gavel niya. At sinabing malamig, "Silence, pakiusap. Ito ay isang courtroom." Umupo ako. Ang puso ko ay tumatakbo. Nararamdaman ko na hindi ako makahinga. Tiningnan ko si Don Ramon Whitlock. Ngumiti siya. Isang banayad, mayabang na tango sa hukom. Isang hindi nakikitang thread sa pagitan nila ang nagpalamig sa balat ko. May mali. Naramdaman ko ng malinaw. Plinano nila ang araw na ito. At ako ay isang pawn lang sa chess game nila. Si Maria ay nanatiling nakatungo. Ang nanginginig niyang kamay ay kumakapit sa gilid ng silya. Nakita ko si June sa likod na row. Nakakuyom ang panga. Mahigpit ang mga kamao. Parang lumalaban siya para pigilan ang sarili niyang galit. Si Atay James, ang lawyer namin, ay nagpatuloy. Ang boses niya ay matatag. Gusto naming iharap ang key evidence, isang recording mula sa bisperas ng Pasko. Kinukuha nito ang mga pang-iinsulto at psychological abuse ng pamilya Whitlock kay Maria. Pinatugtog niya ang audio na secretly recorded ni June. Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw. Malamig at malupit. Nagpapanggap lang siyang may depression para umiwas sa kanyang mga tungkulin. Pagkatapos, ang kay Doña Gloria. Ang isang babae na hindi makapag-anak, kahit kumain ng maayos, ay walang silbi. At ang mapanuksong kay Beth, hindi man lang niya kayang manganak.
Ang courtroom ay tumahimik. Tanging mahinang bulungan ang pumutol. Tiningnan ko si Maria. Nakita ko siyang lumiit. Parang sinasaksak ulit siya ng mga salitang iyon. Pero mabilis na tumayo ang lawyer ng Whitlock. Nag-o-object. Ang recording na iyon ay illegal. Ginawa ng walang consent. Nilo-violate nito ang privacy rights. Tumango ang hukom. Ang boses niya ay tuyo. Ang recording ay inadmissible. Naramdaman ko ang lupa na bumukas sa ilalim ko. Hawak ang silya para hindi bumagsak. Ang recording, ang pinakamalinaw na patunay ng kalupitan ng Whitlock. Itinapon dahil sa isang technicality. Ang bulungan ay pumuno sa silid. Ang ilan ay nagulat sa hindi paniniwala. Ang iba ay umiling, nalilito. Tiningnan ko si June, nakatungo ang ulo, nanginginig ang mga kamao niya sa tuhod niya. Itinago ni Maria ang mukha niya sa kamay niya. Nanginginig ang balikat niya habang nilalabanan ng luha. Gusto kong mawala ng kontrol, sumugod sa judge's bench, at humingi ng hustisya. Pero alam ko na sa silid na iyon, ang hustisya ay hindi namin kakampi. Si Don Ramon ay nakaupo roon. Ang tingin niya ay kalmado, pero mayabang. Parang alam niyang mangyayari ito. Kinuyom ko ang kamay ni Maria. Sinusubukan kong bigyan siya ng lakas, kahit na naramdaman ko ang pagkatalo sa sarili ko. Pagkatapos ng isang linggo ng nakakapagod na araw ng trial, dumating ang pangwakas na verdict. Umupo ako sa Boise Courthouse, korte sa Maynila. Hawak ang kamay ni Maria. Ang malamig, nanginginig niyang daliri ay nasa akin. Sa buong linggo, sinubukan kong manatiling malakas. Pero bawat gabi, pabalik sa maliit kong apartment, ang puso ko ay kumikirot sa anguish at kawalang magawa. Umupo si Maria sa tabi ko. Ang mga mata niya ay pula mula sa mga gabing walang tulog. Ang mukha niya ay maputla. Parang naubos ang buhay sa kanya. Mahigpit kong kinuyom ang kamay niya. Hinihikayat siyang manatiling kalmado. Kahit na nanginginig din ako. Pumasok si Ricardo. Inaayos ang kurbata niya. Parang isa lang itong ordinaryong araw. Si Doña Gloria, ang nanay niya, pinakinis ang damit niya at umupo ng tuwid. Ang mga labi niya ay pininturahan ng deep red. Isang kumpiyansa ng ngiti sa mukha niya. Parang alam na niya ang resulta. Si Beth, sa isang flashy outfit, tiningnan kami ng mapanukso. Si Don Ramon ay nakatayo sa likod ni Ricardo. Nagpapakita ng awtoridad. Ang tingin niya ay matigas. Pinaalalahanan kami na ang pamilya Whitlock ay laging may kontrol sa lahat. Si June ay nasa spectator section, nasa uniforme pa rin ng pulis niya. Ang mga mata niya ay matatag. Pero hindi niya maitago ang pag-aalala niya. Binigyan niya ako ng kaunting tango. Isang tahimik na pangako na nandoon siya anuman ang mangyari. Bumalik ako ng isang nagpapasalamat na tingin. Naaaliw sa presensya niya. Pero nang pumasok ang hukom, isang middle-aged man na may expressionless face, isang chill ang tumakbo sa spine ko. Ang hangin ay naging mabigat. Parang lahat ay naghahanda para sa isang hindi maiiwasang verdict. Nagsalita ang hukom. Ang boses niya ay tuyo at matatag. Ang korte ay nagbibigay ng divorce request ng naghahabla, si Maria Harper Larson, Elena, at ang inakusahan, si Ricardo Whitlock. Ang mga salita na iyon ay nagpasiklab ng isang sinag ng pag-asa sa loob ko. Si Maria ay nagsimulang umiyak ng tahimik. Ang luha ay dumaloy sa mga pisngi niya. Kinuyom ko ang kamay niya. Hinihimok siyang manatiling kalmado at makinig. Ang divorce ang gusto ko para kay Maria. Isang pagkakataon na makatakas sa malupit na kulungan ng Whitlock. Pero alam kong ang ruling ay hindi ang katapusan. Nagpatuloy ang hukom. Ang boses niya ay monotonous. Parang nagbabasa ng isang report. Gayunpaman, ang korte ay hindi kinikilala ang mga claims ng domestic abuse dahil sa insufficient legal evidence. Para sa mga assets, dahil si Ricardo Whitlock ay nagbigay ng mas malaking kontribusyon sa pagpapanatili ng kasal, iginawad ng korte sa kanya ang karamihan ng shared property. Ang mga salita na iyon ay tumama parang martilyo sa dibdib ko. Nanigas ako, ang hininga ko ay nasa lalamunan ko. Walang pagkilala sa domestic abuse, insufficient evidence. Naalala ko ang recording ng bisperas ng Pasko. Ang malupit na salita ni Ricardo, Doña Gloria at Beth. Itinapon dahil sa isang technicality.
Naisip ko ang mga medical records ni Maria, ang mga bank receipts. Lahat ay binaluktot ng mga lawyer ng Whitlock, naging ebidensya laban sa amin. Pagkatapos, tumama ito sa akin, si Don Ramon, sa kanyang nakaraan bilang isang hukom. At malalim na ties sa judicial system. Narigad niya ito. Tiningnan ko siya. Nakita ko siyang bahagyang tumagilid ang ulo. Ang mayabang na ngiti na iyon ay nasa labi pa rin niya. Lahat ay fixed. Minanipula nila ang ruling. At kami ni Maria ay pawn lang sa game nila. Hindi ko na kayang pigilan pa. Mabilis akong tumayo. Ang boses ko ay naputol sa galit at sakit. Ito ay napakawalang katarungan. Hindi ito hustisya. Ang sigaw ko ay umalingaw-ngaw. Nagpatahimik sa silid. Hinawakan ni Maria ang kamay ko. Ang mga mata ay malaki sa panik, pero hindi ako huminto. Nakita niyo kung paano nila trinato ang anak ko. Narinig niyo kung ano ang tiniis niya. At naglakas loob pa rin kayong sabihin na walang abuse? Naglakas loob kayong kunin ang lahat mula sa kanya? Lumapit ang isang guard. Ang boses niya ay matatag. Ma'am, pakiupo po. Kung hindi, kailangan ko kayong paalisin. Tiningnan ko siya. Pagkatapos, ang hukom na nakaupo doon. Blangko ang mukha, parang wala lang ang mga salita ko. Umupo ako. Nanginginig ang mga kamay. Nararamdaman ko ang mundo na gumuho sa ilalim ko. Lumingon si Ricardo. Naglock ang mga mata niya sa akin. At naglabas ng isang mapanuksong ngiti. Inaayos ang kurbata niya. Parang nanalo siya ng isang malaking victory. Lumapit siya sa taing ako. Bumulong ng mapanukso. Tingnan mo, Elena. Sinabi ko sa'yo, huwag mo akong labanan. Isa ka lang walang silbing matandang babae. Naglabas siya ng crooked smile. Ang mga mata ay kumikinang sa triumph. Pagkatapos, lumingon siya para umalis. Parang kami ni Maria ay hindi karapat-dapat sa oras niya. Ang mga salita niya ay gasolin sa apoy ng galit ko. Ang dugo ko ay tumaas. Ang mga veins ay nagpupulse. Kinuha ko ang kamao ko ng napakahigpit. Masakit. Ang katawan ko ay parang drawn bow. Handang pumutok. Gusto kong sumugod. Para suntukin ang mapang-abusong mukha na yon. Para bayaran siya sa lahat ng ginawa niya sa anak ko. Pagkatapos ng mga taon bilang isang taekwondo coach, natutunan ko ang pagpipigil. Pero sa sandaling iyon, ang lahat ng barrier ko ay gumuho. Humakbang ako. Ang puso ko ay tumitibok. Handang gumawa ng isang bagay na pagsisisihan ko. Pero mabilis na sumugod si June sa harap ko. Ang mga mata ay nag-aalab. Ang mga labi ay mahigpit. Ang kamao ay nakakuyom. Parang malapit na siyang maglabas ng bagyo sa galit. Nakita ko ang sarili kong galit sa kanya. Isang hindi mapigilang outrage sa kawalang katarungan. Ang courtroom ay umaling-awngaw. Ang mga boses ay tumaas. Mag-aaway ba sila? Isang pulis na nanununtok sa korte. Ang ilan ay kumuha ng telepono. Ang camera flashes ay nagliwanag sa tension. Isang journalist sa sulok ang nagtaas ng camera niya. Ang mga mata ay gutom sa isang skandal. Lumingon si Ricardo. Nagulat sandali, pero mabilis na ibinalik ang kanyang pagka-arogante. Ngumiti siya ng malamig. Sige, saktan mo ako. Sisiguraduhin kong mawawalan ka ng lahat. Sino ka sa tingin mo? Isang low-life cop lang. Lumapit siya, nang aasar. Sigurado na hindi maglalakas loob si June na hawakan siya. Nanginginig ang kamao ni June. Ang paghinga niya ay mabigat. Pula ang mga mata. Alam kong kaya niyang gumawa ng isang bagay na hindi na mababawi. Biglang kumalas si Maria mula sa bisig ko. Tumakbo kay June at kumapit sa braso niya, umiiyak. Ang boses niya ay basag. Wag po, ma. Wag po, June. Ayaw kong maging marahas kayo tulad niya. Gusto ko lang ng kapayapaan. Gusto ko lang na mabuhay. Ang iyak niya ay pumunit sa hangin. Nagpatahimik sa silid. Nakita ko ang luha na dumaloy sa mukha ni Maria. Ang manipis niyang kamay ay kumakapit kay June. Parang siya ang huli niyang anchor. Nanigas si June. Mabigat ang paghinga. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. Dahan-dahang nawala. Ang kamao niya ay nanginginig. Matigas sandali. Pagkatapos, dahan-dahang lumuwag. Bumagsak sa tabi niya. Ang camera clicks ay umaling-awngaw. Ang flashes ay nag-highlight kay Maria na kumakapit kay June.
Si Ricardo ay nakatayo ng mayabang sa harap, ang ilan sa silid. Baka hindi alamang tungkol sa kaso. Nagsimulang umiyak. Isang mahinang bulungan ng pag-iyak ang tumaas. Parang tinusok sila ng sakit ni Maria. Tumingin ako sa paligid. Isang babae ang nagpupunas ng luha. Isang lalaki ang umiling sa kalungkutan. Pero ang mga Whitlock ay nanatiling hindi gumagalaw. Si Doña Gloria at Beth ay nagbulungan. Malamig ng ngiti sa labi nila. Si Don Ramon ay tumango ng dahan-dahan. Ang kanyang authoritative air ay nanatiling buo. Parang lahat ay nasa ilalim pa rin ng kontrol niya. Sinampal ng hukom ang gavel niya. Ang boses niya ay malamig. Order. Kung magpapatuloy ang disruption na ito, ipapaalis ko ang mga guard sa silid. Ang tunog ng gavel ay isang babala. Nagbalik sa lahat sa katotohanan. Humakbang ako, kinuha si Maria. At niyakap siya ng mahigpit. Patuloy siyang umiyak. Ang katawan niya ay nanginginig sa bisig ko. Parang isang nawawalang bata. Tumayo si June sa tabi namin. Nakatungo ang ulo, mahigpit ang mga labi. Parang sinisisi niya ang sarili niya dahil hindi siya gumawa ng mas marami. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya. Tumango ng banayad. Hayaan siyang malaman na naiintindihan ko. At nagpapasalamat ako na nandoon siya. Inayos ni Ricardo ang kurbata niya. Lumingon at naglakad palayo. Ang mga hakbang niya ay mabigat sa triumph. Sinundan siya ni Doña Gloria at Beth. Ang malamig nilang tawa ay isa pang kutsilyo sa dibdib ko. Dahan-dahang nawala ang mga tao sa silid. Iniwan lang kaming tatlo. Ako, si Maria, at si June. Tatlong tao ang nagbabahagi ng parehong mapait na bukol sa lalamunan namin. Niyakap ko si Maria ng mas mahigpit. Nararamdaman ko ang mahina niyang hininga sa balikat ko. Ma, bulong niya, naputol ang boses. Ayaw ko na pong lumaban. Pagod na po ako. Pwedeng umuwi na lang tayo? Ang mga salita na iyon ay pumunit sa puso ko. Gusto kong sabihin sa kanya na magiging okay ang lahat, na patuloy akong lalaban. Pero sumara ang lalamunan ko, at walang lumabas na salita. Inakay ko si Maria palabas ng courtroom. Tahimik na naglalakad si June sa tabi namin. Ang tingin niya ay matatag. Ang mahinang sikat ng araw ng Tagaytay ay pumasok sa mga bintana. Pero hindi nito kayang painitin ang puso ko. Alam kong ang ruling ngayon ay hindi lang isang pagkatalo. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Maaaring nanalo ang mga Whitlock sa korte, pero hindi ko hahayaan na manalo sila sa buhay ni Maria. Tiningnan ko siya. Ang mga mata niya ay pula. May maliit na kislap, parang isang flicker ng pag-asa, kahit gaano pa ito kaliit. Para sa kislap na iyon, sumumpa ako na hindi ako susuko. Sa mga araw pagkatapos ng trial, ang Maynila ay parang gumalaw. Ang lokal na balita ay nagsimulang magsalita. Ang mga bold headlines ay tumama sa mga pahina sa harap. Whitlock Trial, Justice Bought. Ang pagbasa sa mga salita na yon, ang puso ko ay tumibok. Parang ipinahayag nila ang sakit namin, ni Maria at ako. Sa social media, mabilis na kumalat ang video ni Maria na kumakapit kay June sa courtroom. Ang imahe ng anak ko. Pula ang mga mata. Basag ang boses. Nagmamakaawa kay June na huwag maging marahas. Maraming puso ang naantig. Ang mga komento ay bumaha sa outrage. Inakala ng mga Whitlock na kaya nilang kontrolin ang lahat. Karapat-dapat si Maria sa mas mahusay kaysa rito. Ang pag-upo sa maliit naming apartment, ang pagbasa sa mga salita na iyon. Naramdaman ko ang kaunting kaaliwan kahit na tinalikuran kami ng korte. Ang boses ng komunidad ay nagsisimulang kumampi kay Maria. Ang mga Whitlock, sa kabila ng kanilang legal na panalo, ay nagsimulang maramdaman ng gastos. Narinig ko ang mga dating kasamahan ni Don Ramon na nagbubulungan sa likod niya. Mga rumors kung paano niya ginamit ang impluwensya niya para baluktutin ang hustisya. Si Ricardo. Tinawag na lawyer of injustice. Naging target ng online na kritisismo. Ang prestige na ipinagyayabang ng pamilya ay gumuho. Parang isang sandcastle na tinangay ng mga alon. Hindi ako nagsisaya dito. Pero naramdaman ko ang isang sliver ng hustisya. Hindi mula sa mga korte,
kundi mula sa boses ng mga tao. Dinala ko si Maria para manirahan sa akin. Sa maliit kong apartment, naliwanagan ng mainit na dilaw na ilaw ng mga lampara, mga larawan ng pamilya sa dingding. Bawat umaga, gumigising ako ng maaga para ipagluto siya ng almusal. Minsan, pancakes na may maple syrup, ibang beses, scrambled eggs lang na may toast. Dahan-dahang umupo si Maria sa mesa. Hawak ang isang mug ng mainit na tsaa. Nakatingin sa bintana. Doon, ang mahinang sikat ng araw ay dumulas sa pagitan ng mga rooftop ng Maynila. Minsan, nakikita ko ang tahimik na luha na dumadaloy sa mga pisngi niya. Parang patak ng ulan. Pero alam kong dahan-dahang gumagaling si Maria. Bawat araw, nagsasalita siya ng kaunti pa. Ang mga mata niya ay hindi na empty tulad ng dati. Hindi ko siya pinilit. Nananatili lang ako sa tabi niya. Isang ina na handang mag-shield sa anak niya mula sa anumang bagyo. Si June ay naging isang mahalagang bahagi ng buhay namin. Dumadaan siya. Minsan, may dalang maliit na bouquet ng poinsettias. Ibang beses, may dalang donuts mula sa corner bakery. Bawat pagbisita ay nagpapaliwanag ng kaunti kay Maria. Parang ang presensya niya ay gamot sa kaluluwa niya. Isang hapon, si June. Medyo kinakabahan. Inabot kay Maria ang isang maliit na kahon. Sa loob ay isang keychain na hugis taekwondo uniform. Ang parehong simbolo na itinuro ko sa kanya at sa iba kong estudyante. Hindi mo kailangang maging malakas agad, sabi niya. Ang boses niya ay malambot, pero matatag. Pero kaya mong magsimulang muli, unti-unti. Tulad ng ginawa ni Coach Elena. Kinuha ni Maria ang keychain, nanigas. Ang mga mata niya ay kumikinang sa emosyon. Kinagat niya ang labi niya. Pinipigilan ang luha. Pagkatapos, dahan-dahang tumango. Salamat, bulong niya. Ang boses niya ay maliit, pero puno ng damdamin. Nanonood ako mula sa malayo. Tahimik. Nararamdaman ko ang isang bigat na umaalis sa dibdib ko. Sa loob ng mga taon, hinamak si Maria. Tinawag na walang silbi. Ngayon, may nakakita sa tunay niyang halaga. Pinahalagahan siya. Hindi para sa kung ano ang kaya niyang gawin, kundi para sa kung sino siya. Tinalikuran ko ang mukha ko. Pinunasan ng luha mula sa pisngi ko. Ayaw kong makita ni Maria na mahina ako. Isang gabi, habang ang sunset ay nagbabadya sa apartment ng ginto, umupo si Maria sa tapat ni June sa sopa. Nakatungo ang ulo niya. Ang mga kamay ay nag-iikot sa gilid ng sweater niya. Nanginginig ang boses. June, baka hindi ako kailanman magkaroon ng mga anak. Kung disappoint ka niyan? Huminto siya. Parang natatakot siya na sisirain ng mga salita na iyon ang lahat. Nasa kusina ako. Naglalaro lang na naghuhugas ng pinggan. Pero huminto ang puso ko. Naghihintay sa sagot ni June. Ngumiti siya. Isang mainit, matatag na ngiti. Kinuha ang mga kamay niya at tiningnan siya sa mata. Hindi ko kailangan yan, Maria. Pamilya na kita. Ang mga salita na iyon ay isang gust ng mainit na hangin. Natunaw ang lamig na nananatili sa dibdib ko. Narinig ko sila. May bukol sa lalamunan ko. Lumabo ang mga mata ko. Sa loob ng mga taon, hinusgahan si Maria. Trinato bilang isang nabigong asawa dahil hindi nagkaroon ng mga anak. Ngayon, may nagsabi sa kanya na siya ay sapat na. Nakarapat dapat siya sa pagmamahal dahil lang sa siya ay siya. Tinalikuran ko ang mukha ko. Hinayaan ang luha na dumaloy ng tahimik. Ang puso ko ay puno ng pasasalamat. Napakalaki para sa mga salita. Dumating ang Pasko ng pagkabuhay. Hinawakan ko si Maria sa kamay. Naglakad sa pangunahing square ng Tagaytay. Tulad noong bata pa siya. Masayang nagtatakbo sa mga kalye na may ilaw. Ang square ay buhay sa tawanan ng mga bata at ang amoy ng sariwang lutong pies mula sa mga food stalls. Si Maria ay nakasuot ng isang light sweater, nakabuhol ang buhok niya. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakita ko ang ngiti niya, isang maliwanag na ngiti ng tagsibol. Ma, sabi niya ng mahina, namimiss ko ang mga araw na ito. Namimiss ko noong tinuruan niyo akong gumawa ng apple pie. Noong nagkukwento kayo tungkol sa mga taekwondo matches niyo.
Ngumiti ako, kinuyom ang kamay niya. Namimiss ko rin sila, sweetheart. At lagi akong nandito para gumawa ng mas maraming alaala sa iyo. Habang nakaupo kami sa isang kahoy na bangko, nanonood ng mga bata na naglalaro sa tabi ng fountain. Isang simple pero malalim na katotohanan ang tumama sa akin. Ang hustisya sa courtroom ay pwedeng baluktutin, mabibili ng kapangyarihan at pera, pero ang hustisya ng puso, pag-ibig, paggalang, tiwala, walang makakanti niyan. Si Maria, kahit na marami siyang nawala, hahanapin niya ang sarili niya, araw-araw, bawat hakbang. At ako, isang ina na dating naramdaman na walang magawa. Alam ko na ngayon na ang pinakamalaking lakas ko, hindi sa mga suntok na inihagis sa ring, kundi sa pagmamahal ko sa anak ko. Dumating si June, may dalang isang bag ng mainit na churros. Inabot ang isa kay Maria. Tumawa sila at nagkwentuhan, parang matatandang kaibigan. Nanonood ako. Ang puso ko ay puno ng pag-asa. Maaaring hindi kailanman makalimutan ni Maria ang mga peklat na iniwan ng mga Whitlock. Pero natututo siyang magpatuloy. Mahalin ang sarili niya, magbukas sa mga taong talagang nagpapahalaga sa kanya. At ako, sa edad na 65, pagkatapos lumaban ng napakaraming laban, alam ko na ang laban para sa kaligayahan ni Maria ang pinakamakabuluhan sa lahat. Ang kwentong ito ay fictional, pero kumukuha sa mga totoong karanasan sa buhay. Ang mga pangalan at lugar ay binago para protektahan ang mga kasangkot. Ibinabahagi namin ito, hindi para manghusga, kundi sa pag-asa na may isang tao na hihinto at mag-iisip tungkol sa kung gaano karaming ina ang nagdurusa ng tahimik sa sarili nilang tahanan. Curious ako kung ikaw ay nasa sapatos ko. Anong gagawin mo? Mananatili ka bang tahimik para sa kapayapaan? O maglalakas loob kang harapin ang lahat para mabawi ang boses mo? Gusto kong malaman ang iniisip mo. Dahil ang bawat istorya ay isang kandila na kayang magbigay liwanag sa landas ng isang tao. Laging nagpapala ang Diyos. Mahigpit akong naniniwala na ang lakas ng loob ay nagdadala sa mas maliwanag na mga araw. Samantala, sa dulo ng video, nilink ko ang dalawa sa pinakaminamahal na istorya ng channel. Maa-surprise ka, nangangako ako. Salamat sa pananatili hanggang sa huli.